Kumusta po? Kumusta kayo dyan? Kami, kahatid lang namin sa mga bata. Exam kasi sila ngayong araw. Kaya, Second day of exam. second day of exam eh. Maaga-aga ang long weekend nila. Kami naman, pumunta kami ng church. Since wala namang duty si Aryan, mamayang gabi pa, 11:07 siya. Pasyal muna kami ng konti. Hingi ng gabay ng Panginoon, masasalamat, hingi ng tawad, diba? Ganun naman tayo nabubuhay eh, para ma-boost yung spiritual natin. Kamusta? Kamusta ang situation mo sa NCLEX mo? So ngayon, nag-aantay pa rin. Pero preparing for exam. Hopefully, andyan na siya. Hintay-hintay lang. Tumitingin-tingin pa lang kami ng mga information sa online, kung anong mga balita, kung paano tumakbo yung visa bulletin. So para pagka dumating yung time, may idea na kami kung ano ang range ng paghihintay, yung retrogression, kung ano-ano pa, yung mga topics ng mga nurses sa Facebook page, sa mga vloggers, sa mga updates nila. Yan. Habang naghihintay, doon kami kumukuha ng lakas tsaka ng motivation sa kanila. Kaya hintay-hintay lang. So samahan nyo kami, gagala kami. Manawag, Pangasinan. Bye. Yes. Dito tayo ngayon sa Manawag. Papa-blessing tayo. Salamat. Oh, it's good to be back. Ngayon lang ulit nakabalik, no? Ilang... So kung pupunta kayo dito sa Manawag, ito yung blessing section ng mga sasakyan, motor. Tapos dito yung mga candle. Yan, saan tayo banda Gusto nyo magsindi magpa-park? ng kandila at mag-pray. Ikot ka dun, di. Ayan. Tapos meron binigay dito na For donation, resibo. sobre. For donation lang naman. Yun, nakapila na tayo dito ngayon. So ito yung binigyan nila sobre, lalagyan mo lang ng pera. Tapos pwede mo na i-shoot dito sa drop box nila. Medyo mausok lang dito kasi katabi natin yung candle. Ayan. So, nakabili ka ng kandila? Yeah, this one. Yeah. Tapos mag-direct tayo mamaya. Oo. Magkano to? Ito. Ito, 66. Tapos ito, 11 each. Then ito, yung para sa water, 30 pesos. 1, 2, 3, 5 peraso na. 30 pesos? Ito? Yeah, 5 pieces na siya. Mga IDs namin nandun din. Pa-bless din namin. Yun. Tapos na. Kasi mabilisan lang ang blessings. After ma-bless nung sasakyan, kailangan pack up ka na kagad. Labas na sa gate kasi may mga next niyan. Labas na ng church. Pauwi na kami. Balik na kami ng Dagupan. Sunduin na yung mga bata. Sigurado patapos na sila yan pagdating namin. Kwentuhan muna tayo kung kailan nagsimula itong American dream natin. Nag-start siya noong 2023. Diba? May nakausap kaming classmate ko. US din siya eh. Matagal na siyang nasa US. Nurse siya.
Nakita ko yung mga posts niya sa Facebook. Doon nagsimula na nagtanong ako kasi Nagkaroon ng interest. ano no? Parang ano ba yun? Parang wala tayong interest sa abroad before eh. Dahil syempre nandito yung lahat ng pamilya namin. Kunti lang nalaglag yung phone. Saan na ba tayo nung huli? Wala kaming interest noon sa sa abroad eh. Kasi nandito lahat yung pamilya. Hanggang sa nakausap ko yung classmate ko noon. Yung time na yun, parang sabi ko why not na mag-research tayo tungkol sa US. Tungkol Kung paano yung process, kung ano yung magagastos, kung ano yung pros and cons, kung suitable ba sa amin, yung mga possibilities na pwede namin expect na mangyari, mga ganun dating nandun. Hanggang sa kinausap ko yung classmate ko eh. Tinanong ko, paano ba mag-apply ng US nurse? Sabi ko, paano trabaho dyan? Hanggang sa in-explain niya kung paano, ganito salary dito, ganito ang buhay dito, ganito yung agency, sabi niya. Sa Avant siya, no? Yeah, she's from Avant. So, yun. Doon nagsimula hanggang sa nanood kami ng YouTube. Vlogs, mga USRN. Nagsimula eh. Hanggang sa lumawak na yung understanding namin sa US. Yes. Tapos, so, nag-isip ako kung ano pang pwede namin sino pa pwede namin kausapin eh. Meron akong ibang classmate din before na nasa US din. Hindi naman siya nurse, sundalo siya. So, US Army siya. Nag-explain siya sa akin kung paano mag-apply naman sa pagsusundalo. Yeah. Kasi dati pa talagang dream niya ng magsundalo. Hindi dapat siya nursing. PMA kasi dapat pupunta niya kaso hindi siya pinayag. Ayun. Nurse na siya. Tinuloy ko lang yung pagiging nurse ko kahit na sobrang tagal nung agwat ng graduation ko before. Hindi ako nag-take kasi ng board exam eh, agad. Ilang taon, ang tagal. Tapos nag-failed ako ng una 2018, right? 2018. Nag-failed ako nung una. Tapos nag-graduate naman si Aryan nun. Tapos nag-take siya ng board exam, nakuha niya agad. So why not siya nang maunang mag-experience? Ako naman nasa bata no. Yeah. Doon nagsimula yun. Hanggang sa tumagal yung experience niya. Hanggang yun, napag-desisyon na namin Push. mag-take ka ng NCLEX. Process. Kaya doon nagsimula lahat. Habang tuloy-tuloy lang tayo sa duty. Nagpaplano na kami kung paano ang magiging situation namin dito. Kailangan ba mag-PA na lang muna dahil kailangan ng pera na pang-process eh. Or teaching. Magturo muna, mag-CI. It's way big different ang salary ng hospital nurse. Oo. Kasi sa teaching, medyo kapos ka. Kapag ka sa hospital. More than kalahati. Ako, yung unang practice ko sa nursing, ang salary ko, pakababa. Parang 10,000 or 9,000. Ganun lang kaliit. Yeah, I think parang 945 kada cut-off. Ganun lang kaliit. Tapos na-convince niya akong pumasok sa hospital nila. Hindi sa Ibang area kasi area kami niya. yung policy, Kasi bawal lang magkasama sa isang area. Nag-ward ako, nasa OR siya. Operating. Actually, Pero, complex yung sa amin. Operating room, kami na rin ang nag-RR, and delivery room, kami na rin. So, all in one. Dumating sa point na nagkulang kami sa staff. Night shift, kulang na mga pumasok. Siya pwede. So, ewan ko kung bawal yun, di ba? Ewan ko kung bawal or ano, no? Yung pumasok ako sa inyo? Oo. Hindi. So, nagkaroon kami ng give me authorization chance. na mag-duty sa ward for the few hours. A few hours lang naman. Few hours na inabot ng 8 hours. Oo. Kasi 12 hours ang shifting eh. Medyo okay na rin.
So, nagkaroon ng chance na naging tandem kami. Yeah. Hanggang sa nakonbinsi kami ng ibang mga kakilala din. Yeah. Sabi na, push nyo na yan. Mahirap ang future nurses niyo sa Pilipinas. Sabi na. Especially, meron kaming 2 kids na pinag-aaral na maya-maya lang. Ang aming firstborn is going high school na by next year. And later on, isa din, malapit na mag-high school. So, expected yung mga expenses, tataas ng konti dahil may mga extra projects, may mga extra demands coming from the school na kailangan mo rin i-accomplish. Not unlike the grade school, yung mga kindergarten na na minimal lang talaga. Pero mahal din ang tuition. And at the same time din kasi, kaya pinush namin dahil lahat kami makakapunta. Hindi yung iiwan mo yung family mo dito in the Philippines. Ikaw, ilang taon kang the typical old school na iwan mo family mo, ikaw nasa ibang bansa or siya. Ang lungkot naman din kung gano'n. Ang fear namin yung mga bata para matutukan namin sila. Yun ang maganda no? Yeah. Lahat tayo. Yeah, lahat kami makakapit. Medyo malaki lang ang gastusan talaga na paghahandaan. Pero at the end of the day, wala pa rin kapalit na kasama ng pamilya. Wala naman na ibang reason kundi alam mo isa yung salary talaga. Oo, yeah. And syempre, Hirap. para at least, diba? Kung may humingi ng tulong sa'yo na kapamilya mo, kahit pa paano naman, mabigyan mo sila. Ang magulang, pag matatanda na sila, ikaw na rin ang aalalay sa kanila. Syempre, kailangan mo ng extra kita para makover mo yung mga needs nila. Alam mo nung nasa St. Luke's ka din, kahit na mas mataas ang rate noon doon dito, compared dito sa province, hindi pa rin talaga kasya. Hindi pa rin, kulang Hirap. pa rin talaga. Hindi pa rin talaga kasya, hindi kaya. Yeah. Yung mga ibang mga nurses, yun talagang magiging pathway. Yes. Humanap ng mas malaking sahod. Hindi nga lang dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa. Pero okay ang Amerika sa atin kasi maganda ang surroundings, maganda ang Environment. Environment. Siya. yung mga Pilipino rin naman doon. Yeah. Though wala tayong kasamang pamilya doon, okay lang. Tiis lang ng konti. Kasi sanay na kami sa family of 4 kasi kami. Sanay na kami doon sa solo-solo. Yeah. Yan lang, ganun lang ang kwento. Itong pag-vlog na to, nangangapa pa kami. Mga pautal-utal. Hindi pa namin alam masyado kung anong mga dapat gawin. At least nakakasimula yung goal natin na pag dumating yung time na makuha na natin yung dream natin meron tayong napapanood Yeah. from the start hanggang sa makuha natin yung pangarap natin sa buhay, diba? So, siguro hanggang doon na lang muna, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit sa susunod. Salamat.